O yun oh. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Kamustahan lahat at bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang ating video. Siyempre mag-ano na rin kayo, magpindutin nyo na rin yung notification bell para pag may upload tayo, automatic na yan. Alam nyo mga kababayan, medyo tagalin natin music Alam nyo ano tayo ngayon, malungkot. Ay. Bakit tayo malungkot? Kasi si Auntie Claire nag-resign no. Sad. Wala na tayong alam mo yun, wala na tayong paglalaruan. Hindi naman paglalaruan, kundi wala na tayong pagtatawanan sa mga kabanat niya. Yung mga kamangmangang banat niya pagdating sa mga Duterte. Alam mo yun? Alam niyo yun? You know what I mean? Kasi nga naman, syempre, parang siya lang yung alam mo yun? Siya lang yung nagpapasaya na sa mga Pilipino ngayon. Nagpapasaya at nagpapainit ng ulo. Bakit? Wala Siya ang sumasagot sa lahat ng, alam mo yun, yung mga banat ni VP Sara sa kanya, especially kay Pangulong Marcos. Siya ang nasagot talaga na hindi naman niya dapat yan sinasagot. Pati nga yung kay alam mo yun, yung kay Lisa Marcos, kay First Lady, siya na rin ang sumagot. Nakalimutan yata ni ate na hindi halal tong si Lisa Marcos. Ano to? Binabayaran o ang pondo ng taong bayan ay pinapasweldo sa inyo para pagtanggol mo yung hindi naman hinalal ng taong bayan. Ewan ko sa'yo. At alam mo yun, masaya. Kamusta ang mga fake news? Mga tropa kong fake news. Kasi ang nito ang narrative lagi nito ni Aling Claire pag hindi ka pabor o pag hindi alam mo yung mga mga sinasabi natin na pag hindi okay sa kanya wala. Fake news ka na agad. Pati nga yung LAPD fake news daw. At syempre ito pa isang nakakalungkot. First time sa history. Wait lang. Tinting ako kasi. First time sa history ng pagkaupo ni Marcos, talagang hindi sumama itong First Lady. Nakakalungkot. Ano ba naman yan? Ay, ba't may palakpak? Sad tayo, sad. Kasi 'di ba, pagkaupo pa lang ni Marcos Jr., putya, sama na siya ng sama kahit saan mapunta 'Di ba? Ang dami nga nilang biyahe. Ang presidenteng ito, si Marcos Jr., ang may pinakamaraming biyahe sa loob ng isang taon. Putya, sinuli talaga Ito na 'yun. Nanalo na tayo. Bumiyahe na tayo ng bumiyahe. Vacation. Bakasyon in grande talaga naman 'di ba? Kumbaga isang taon silang nag-victory party. Hindi lang 'yun, nanood ng F1, nanood ng concert. Ay, speaking of concert. Ayan ang palusot ni ngayon ni Aling Claire, pinag-usapan natin kahapon. Yan ang palusot niya. Nanood nga daw ng concert itong si Madam Lisa, kaya imposible daw na nandun siya sa kwarto nung namatay na si Tantoco. 'Di ba? Ayun ang palusot niya. Pero kung titignan natin ang pagkamatay diniklara si Tantoco na patay na 12:05 PM. Kung hindi po ako nagkakamali, 12:05 PM. Tapos yung concert daw, ang pagkakasabi ni Aling Claire hapon hanggang gabi. So 12 pa lang
okay na yon. Alam nga namang hindi ka pumunta dyan sa concert, lalo kang pagihinalaan. Pero hindi sinasabi natin na hindi sinabi doon na wala siya doon sa nawala siya doon sa kwarto. Na merong hinihinalang white substance. Pero hindi rin natin sinasabi na nandun siya, okay? Kaya lang, ewan ko kasama kasi niya sa entourage yan kaya alam mo dapat magpa-hair follicle na rin to itong si Marcos Jr., itong si Lisa Marcos, si Amy Marcos, pati yung mga anak niya. Buong Marcos family, magpa-hair follicle test na kayo para masaya tayong lahat. Yun lang naman. Wala namang problema kung Dapat nga, noon pa overdue na nga yan Kung merong overdose sa koke, meron ng overdue sa pagpapa-hair follicle test. Diba? Kasi nakakabahala na to Kasi isipin mo naman yung kasama ni Madam Lisa doon sa sa Amerika, biruin mo na overdose sa cocaine. Pero hindi nakalimutan ba natin na yung asawa niya talaga namang sinasabihan na talagang nagko-cocaine, di umano. 'Di ba? Ayan ang talagang paratang kay Marcos. Pero lagi niyang iniiwasan. What should I? Why should I? Gumaganon pa si tanga Kailangan namin yan kasi kailangan nating malaman kung ang presidente ba o ang humahawak sa Pilipinas na presidente ay bangag o hindi. Kasi paano ka nga naman makakapag-isip ng maayos kung adik ka? Kaya nga maraming, alam nyo na bumalik. Ayan talaga ang puno ng ng puno ng, alam mo yon yung krimen, yung droga na yan. Kasi kung hindi ko kung kagutuman lang, magi-snatch lang yan Pero hindi, pag may droga, parang na yan, alam mo yung, may nagkwento nga sa akin na tropa, pag hindi daw, ano ba yung kwento niya, paano ko bampisahan? Yung, mas okay pa daw yung isang sundot, o isang gamit na yung marami. Sinasabi niya yun. Na mas marami. Kasi pag pag tumama, high ka daw talaga. Tapos biglang parang hindi ka na parang hindi ka na maghahanap. Kasi marami na. Ngayon, yun siguro yung may mga pera. Kaya bumili ng marami. Ngayon, itong mga, syempre, mga isang kaig, isang tuka na nagdodroga pa. Siyempre paano lang yan, pa sundot-sundot lang yan, pa piso-piso lang yan. Ngayon, pag sumundot ka daw ng konti at tinamaan ka na nung, alam mo yung, anong term nila doon? Lobat. Pag nalobat ka na, siyempre maghahanap ka na naman daw ulit. Diyan na papasok yung krimen. Ibebenta mo na yung TV nyo, ibebenta mo na yung takori nyo. Diba? Kung ano yung pwedeng ibebenta mo na para masundutan mo. Diba? Pag nasundutan mo na at bumaba ulit yung tama, yun na naman. Benta ka na naman. Nakaw ka na naman. Ganyan. Yan pumapasok yung krimen. Tapos syempre pag ang sabi nila dyan, para kang, alam mo yun, yung, ano ba term yun? Para kang praning. Tapos kaya nga pag mayroong tumitig lang sa'yo, tinignan ka medyo iba na daw ang, ang tingin nila doon. Parang, ang tingin daw nila doon sa, halimbawa, tinignan sila ng isang lalaki. Ang tingin daw nila doon, asset na. Praning ang nangyayari diyan, kaya nagkakaroon ng patayan kasi nakita mo asset yun, papatayin ko yun para hindi ako isumbong. Doon na. Kaya ang puno talaga ng krimen ay ang droga na yan. Tsaka kung hindi maaalis yan at hindi mahuhuli ang mga drug lord at yung mga nagbebenta niyan, mga dealer,
hindi talaga maayos ang Pilipinas. Putya, pati krimen talagang aangat ng aangat. Oh. Wala tayong ginagawa. Anong ginagawa ng presidente ngayon? Puro lang droga ang nakukuha. Wala namang mga drug lords. Biruin mo naman, biglang lulutang, biglang aangat sa dagat yung mga shabu, yung mga droga, o kung anumang droga yan. Bigla lang aangat sa dagat, bigla lang lulutang, wala ka namang makikitang enkwentro ng drug lord o drug dealer at Coast Guard o mga pulis. Walang enkwentrong ganun. Kaya magtataka ka bakit? Sinong tanga, sinong bobong drug dealer o drug lord ang maglalaglag lang basta ng droga sa dagat kung hindi sila hinahabol? Did you think about that? Diba? Ganong kasimple yung logic doon. Bakit sila maglalaglag kung hindi naman sila hinahabol? Kasi para criminal minds lang. 'Di ba? Kung ako, halimbawa ako halimbawa lang to kung ako drug dealer, drug lord, kung hinahabol na ako sa dagat namin dinadaan yung droga para mas safe. Okay, tapos magkikita na lang doon sa gitna. Tapos namataan kami ng Coast Guard. Para hindi na kami dire-diretsong habulin, lalaglag namin yung mga droga. Para yun ang doon sila magfo-focus para yung attention nila hindi sa amin. Maiwas dun sa nilaglag namin. 'Di ba? Kahit sino kayang isipin 'yon. Kung hinahabol sila, drug dealer sila, pero kung hindi, ano 'yun? Bakit nyo ilalaglag? O pwedeng ganito nga O pwedeng may usapan na ilalaglag namin doon yung droga tapos kunin nyo na lang. Halimbawa, drug lord tsaka drug dealer. Sabi ng drug lord sa drug dealer, ilalaglag namin yung droga sa ganitong oras puntahan mo na lang para wala tayong bakas ng ng palitan. Okay. Pwedeng ganun din, di ba? Pwedeng ganun. Pero hindi, magtataka ka dito sa gobyerno na to, biglang droga na lang mahuhuli. Meron nga yung sa checkpoint na mismo yun, mga nakakapagtaka. Sa checkpoint na mismo, nakikita o na kukulimbat yung droga. Pero walang nahuhuling driver. Ay, nako. Ginagawa tayong tanga ng gobyerno na to. Ewan ko ba? Tanga kami? Hindi kami tanga. Alam namin yan. Anyway, play na natin tong video na to para kasi nakakalungkot Wala na si Ma'am Claire. Wala na si Ma'am Claire. Wala. Ibig sabihin, nag-resign, no? Although courtesy resignation lang daw to, parang mandatory resignation, tapos ibabalik na naman siguro sila. Or baka, hindi na satisfy si Madam Lisa doon sa pagtatanggol ni Claire. Kaya, pag-resignin mo yan. Imbis na tanggalin, courtesy resignation. Para nga naman, medyo, alam mo yon yung hindi halata. Hindi natin alam. Sa mga susunod na panahon, alamin natin. Play na natin to Hindi kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa nakatakdang biyahe ni PBBM sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Simula nang maupo sa pwesto noong 2022, ito ang unang pagkakataon na hindi kasama si Liza Marcos sa biyahe ni BBM. At bakit? Biyaheng US to Kasi meron siyang issue na kinakaharap patungkol dyan sa yung pagkamatay nga ni Tantoko. Di ba? Yung drug overdose. Syempre, siguro, ewan ko ang tingin ko dito, parang alam mo yun, kakausapin. Although si Trump ang nagpatawag kay BBM, siguro para kausapin patungkol dito sa issue ng asawa niya. Baka kakausapin si BBM kung anong gustong gawin dito.
Baka magkaroon ng ex-deal, no? Ano kaya, makipag-usap si Trump kay BBM na sabihin na, o sige, hindi natin papalabasin o idadamay o papakita yung asawa mo dyan sa issue na yan. Pero ang gawin mo, si Pangulong Duterte, pabalikin mo sa Pilipinas. Yes! Pucha, pag nangyari yan, tignan nyo Oh, ano lang naman, speculation lang naman yan. Hula-hula, ay tingin-tingin ko lang naman. Baka mamaya kakausapin ni Donald Trump kasi nga, 'di ba? Si Trump nga ayaw sa ICC. 'Di ba? Kaya nga finreeze yung mga account ng mga nandiyan So, baka mamaya ang gagawin talaga diyan kausapin ni Trump. O sige, kung ayaw mo madawit yung asawa mo patungkol dito, pauwi mo si Pangulong Duterte. Ibalik mo yan doon. Dahil wala naman yang ginagawa. O, pagkatapos, binalik na ni BBM si Duterte dito, si Tatay Digong dito. Tapos biglang nilabas ni Trump yung prank lang pala. Hindi, kasama talaga yan. You know, kasama talaga yan. First Lady Liza Marcos is involved. Tama ba yung yung accent ko? Is involved to those drug overdose. Baka mamaya ganun no? Pero malay natin, pwede rin naman. Ano lang, ako iniisip ko lang to baka mamaya sabihin nyo, ay, baka ganun gawin. Hindi. Iniisip ko lang to kasi syempre, magtataka kayo, bakit binatawag ni Trump si BBM? Parang hindi naman niya trip yan. Tapos, di ba lumabas tong issue na to? Tsaka pinatawag si BBM. O, yun. Tapos, mahahalata mo talaga na si ate, medyo ilag kasi hindi sumama Imposibleng hindi sasama yan. Mahilig sa party yan Mahilig sa photos, mahilig sa, alam mo yun, yung kala mo siya yung presidente pag dumating, ngiting-ngiti, ang likot-likot. May nakita kayong ganyan na first lady o ang tawag doon? First man ba tawag doon? First gentleman? Na ganyan umasta. Yung parang, alam mo parang, alam ko mayaman tong pamilya na to pero parang, alam mo yung lurong-lurong, uwat-uwat. Alam niyo yun sa Bisaya? Uwat-uwat, parang, alam mo yun, parang inosenteng hindi mo malaman. Parang ngayon lang siya nakapunta dun sa mga party na yun. Dapat nga pinis ka dyan first lady ka Tignan mo yung first lady ng Singapore nung pumunta dito. Di ba? Talagang maayos Tapos pinagtabi sila ng mantanga Pantanga to si Ewan ko. Ano sa palagay nyo? Pero sa tingin ko dyan, baka natakot o hindi pinasama yan. Kasi nga, may issue siya dyan Diba? Yan. Kayo na rin mismo ang naglalaglag sa sarili nyo. Tingnan nyo. Nakakarma na sila. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba? Kasi, pinangtakip si Pangulong Duterte, di ba? Patungkol dyan sa issue na ito ni ate. Tapos ngayon, lumalabas na naman tong issue na to. Ayan na, pinatawag na kay si BBM. Ewan ko kung ano mangyayari. Hintayin natin. Hindi kasama ng Pangulo ang unang ginang. Hindi idinetalye ng Malacanang ang dahilan ng absence ni FL, pero ang Pangulo raw ang pumili ng... Sus! Imposible naman na... Siyempre, alam ka na maidetalye niya. Hindi namin sinama kasi ayaw niya. Ayaw niya sumama. Imposible. Sa pag sinabi nilang ayaw niya, imposible yun. O kaya masama ang pakiramdam, imposible din yun. Diba? Ayaw niyang sumama o hindi siya pinasama dahil meron siyang mga issue na kinakaharap dyan. Baka masabihan siya, kapal naman ang mukha nito, may issue na nga dyan sa Amerika pupunta pa ulit. Kanyang
delegasyon. O baka mamaya ayaw siyang isama kasi baka mamaya i-hold na siya doon para imbestigahan. Kabilang ang kanyang economic team. Nakatakda ang unang bilateral meeting ni PBBM at US President Trump sa White House sa July 22. Ayan lang po ang ating balita ngayon. Maraming salamat. Joke lang. Meron pa tayo, yung isa, yung kay Claire. So, yun na. Nung hindi sumama si Lisa, nag-resign na daw to si Ate Claire. Awawa na. Alam nyo, ayaw natin dito sa alin na to, pero wala tayong pagtatawanan pag wala siya eh. Napanood nyo ba yung napanood nyo yung sino ba to? Si Attorney Ruth, yung spokesperson ni BP Sara. Tignan nyo gumalaw, tignan nyo magsalita. Ibang-iba talaga eh. Ibang-iba. Alam mo yung ibang-iba yung magsalita na hindi namumulitika. Kumbaga walang ibang gustong sabihin o gustong ipahayag. Yung yung ginagawa lang ng president, ng vice president, ng office of the vice president, yun lang yung gusto niya ipalabas. Hindi eh. Ibang-iba talaga yung talino ni Attorney Ruth dito kay kay Auntie Claire kasi natatabunan na to ng pamumulitika si ate. Lahat na lang Duterte ang nasa isip eh. Kaya pag tinanong siya ng ibang bagay, nag-scattered na yung niya. Nagwiwindang-windang na yung pag-iisip niya. Sa ngayon, ito lang po muna. O tignan mo, yung tinanong siya patungkol kay kay Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, yung gusto ng house arrest ni Pangulong Duterte. Tapos, kung may mga ganyan pong panukala, sabi ni Auntie Claire, noted. Ayun lang sagot niya. Pero pag kay BP Sara yan, pag kay si BP Sarang nagsalita niyan, putya, ang dami nang sasabihin nito. Tsaka magtataka ka na wala siya nung Monday, ha? Hindi na nag-aawawala yan. As hirap na hirap siyang ipagtanggol si Lisa na hindi niya naman dapat ipagtanggol. Sige. Ito yung news patungkol dyan. Nagsumite na ng kanyang courtesy resignation si Palace Press Officer Sad Castro. Alinsunod ito sa utos ni PCO Secretary Dave Gomez para sa lahat ng undersecretary. So kayo mga pare, alam niyo yung courtesy resignation na to baka palusot lang o alam mo yun, yung ginawa nila dati, yung ginawa ni Marcos dati, courtesy resignation dun sa mga sekretary niya. Tapos lahat naman pinagbabalik, nilipat lang yung iba. Ang gusto lang talagang tanggalin si Solgen. Which pinag-resign niya pa lahat. Tapos ibabalik din. Di mo makatarantaduhan. Kung may tapang ka talaga, kung gusto mo, ayaw mo dun sa tao, mo na. Direktahin mo, tanggal ka na. Kagaya ng ginagawa ni Pangulong Duterte, pero hindi eh. Para magmukhang hindi siya napikon dahil nga si Solgen, binitawan sila patungkol dyan sa issue ng pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, binitawan na sila. Kaya, napikon siya ngayon. Ganyan ka pala, nang iiwan ka, tanggalin kita. Pero para hindi halata, courtesy resignation tayo lahat para kunyari, wala, lahat, patas ako. Ganon. Gago, di ba? So, itong si Claire, nag-courtesy resignation. Ewan ko kung sino ipapalit natin dito, pero baka mamaya siya rin. Alam mo yun? Baka palamigin lang yung yung issue patungkol dito kay Lisa Marcos, ibabalik ulit siya. Kasi nga, kita naman natin yung struggle niya nung Tuesday, di ba? Nung pasok niya nung Tuesday, yung pagtatanggol niya kay Lisa Marcos. Kitang-kita natin kung paano siya nag-struggle dun. Nakakalungkot po. Dahil ang pagkamatay ng isang private person, igagamitin sa pamumulitika. Tangin lang yan. Actually, na siya dun na alam mo yun, para siyang isdang na bingwit dahil sa kanyang bibig. Kasi nga, hindi naman niya dapat ipagtanggol. Totoo lang, hindi niya naman dapat ipagtanggol eh. Mas maganda pa nga, hindi na siya nagsalita eh. Diba? Hindi ko po maisasagot yan dahil ako po ay tagapagsalita lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba?
Hindi po ako tagapagsalita ng First Lady, kaya hindi ko po masasagot yan. Ganun sana, tanga. Ganun na sagutan para safe. Kasi kanino ka ba? Kanino ka ba nagtatrabaho, 'di ba, sa Pangulo? PCO. Ano ba PCO? Ikaw yung spokesperson ng Pangulo. O parang hindi parang ano ba yung PCO? I-check nga natin, baka magkamali ako ng banggit Wait lang. PCO meaning. Hindi. PCO government. Ito. Presidential. Ayun. Nakalimutan, diba? Presidential Communication Office. So, PCO. Yan ang PCO. Ang trabaho niyan, talaga magsabi ng mga ginagawa o yung mga nagagawa ng Administrasyong Marcos. Hindi Ang nangyayari sa kanya, tagapagtanggol Tagapagtanggol ng Marcos. Nagkamali siya dito sa huling labas niya. Pinagtanggol niya si Lisa Marcos na hindi naman binoto ng taong bayan. Na hindi naman, alam mo yun, hindi naman kasama sa mga public servant o mga politiko, public service. Hindi naman siya kasama kasi First Lady siya 'Di ba? Hindi naman yan secretary, hindi naman yan undersecretary, 'di ba? Siya lang siguro ang kumukumpas sa mga dapat itanggalin, pero hindi siya halal ng taong bayan. At hindi yan in-appoint. Automatically appoint siya kasi First Lady siya, asawa siya ni Marcos bilang First Lady, pero hindi bilang public servant. Okay? Kaya magtataka ka dito na nahuli si ate, bakit mo pinagtanggol yung hindi naman wala naman sa gobyerno? 'Di ba? Hindi naman hinalal ng taong bayan. Ang trabaho mo nga magsabi lang ng mga ginagawang maganda ng presidente. Yun ang trabaho mo, pero hindi Kaya nagmukha siyang tanga talaga. Bukod sa nahirapan na siya doon sa part na yon, yung pagtanggol si First Lady, mali pa yung ginawa niya. Ewan ko ba sa kanya? Alam mo to, parang yung chismosang kapitbahay na lahat pinapakilaman. Pati yung dun sa kaduluduluhang kanto nyo, sa kabilang barangay, sa kabilang bloke, alam niya yung chismis. Parang ito yun Secretaries at directors ng PCO at attached agencies nito. Ani Gomez, layo nito na bigyan siya ng free hand sa pagpili sa mga makakasamang magsilbi at mga siwa sa ahensya. Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga opisyal hanggang hindi pa napagpapasyahan kung mananatili sila sa pwesto. Hindi, kayo, sa palagay nyo, mag-i-stay yan si Auntie Claire o talagang tatanggalin na? Depende kasi. Depende. Baka mamaya napapagod na siya o sapat na yung mga dapat niyang makamkam. Di umano. O sapat na yung mga perang hawak niya para magtumigil kapag tatanggol sa Marcos. Kasi alam mo yon, talagang kritiko to ni Marcos noon pa. Talagang basta banat to ng banat kay Marcos noon pa. Nung kinuha siya ni Marcos, biglang bumaliktad. Pucha, 360 360 talaga. Talagang from hate to love. From hate Marcos to love Marcos. Pucha na. Ang presidente po ay nagtatrabaho po. Hindi po kagaya ng iba. Tangay na mo. Napakagago Di ba? Kasi kung ewan ko. Kasi kami pag may nakikita kaming, alam mo, especially mga banateros, pag may nakikita kaming hindi okay, talagang hindi okay. Di ba? Tsaka, alam mo yun, pag okay naman pag halimbawa, isang politiko, pag may ginawang maganda, papalakpakan natin yan. Pero pag mali, kagaya ni Trillanes na wala nang ginawang tama,
tanga yan. Diba? Kagaya nung dati, si Senator Bato, medyo malamya yung pagkakaano. Di ba, binanatan din natin yan? Bakit parang mahina? Ay, ano ka, malamya ka, Senator Bato, pagdating dyan sa issue na yan. Di ba? Ganon din eh. Ano mo sila eh. Parang, syempre, pag may nakikita kang hindi okay, sisitahin mo. Hindi porket nakita kang hindi okay, magbubulag-bulagan ka na lang. Ewan ko sa inyo. Kaya ang tagline ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganun lang kasimple yun. Pag may ginawang tama, edi palakpakan natin. Pero pag wala, sisitahin natin yan. Hindi yan po pwedeng yung pikit mata ka na lang kaya gaya na nangyayari dito kay Claire. Wala naman talagang ginawa yung gobyerno. Diba? Kaya nga nagkukumahog silang magkikikilos ngayon kasi magsusona na, wala pa silang nagagawa eh. Tapos may nakita pa ako, baka 2028, gumana na yung Zabway. Zabway kasi submarine. Diba? Baka gumana na daw yung Subway sa 2028. Paano gagana yan? Inano nyo nga yung pondo, diba? Binawasan yung... Ang ganda-ganda niyan. Biruin mo 3 years, 6 years... Putya, nagtutuloy-tuloy na yung yung ginagawa niyan sa Subway, biglang ititigil. Tapos sasabihin mo 2028, ano naman yan? Budol na naman yan? O baka lang sinasabi mo yan para lang may masabi ka sa SONA. Ganon kasimple. Pang SONA lang yung mga galaw mo. Etong galaw ni BBM, pang SONA lang talaga to. Staan tayo, lahat yan sasabihin niya sa SONA. Oo nga. Nag-teacher po ako, ganun. Tapos magkano, ito abangan natin magkano kaya ang, alam mo yun, yung budget na para sa pagkain pagdating dyan sa SONA. Kasi nung nakaraan, kung hindi tayo nagkakamali, around 20 million daw. Pero may nagsasabi na ang mga pagkain lang daw dyan, fishball, yung mga pucho-pucho lang daw, 20 million? Tapos ganun lang pagkain mo? No way. Marami nang makakapapakain niyang 20 million sa mga kababayan natin na mahihirap. Marami nang maitutulong yung 20 million na yun. Putya, pinangkain mo lang dahil magsusona ka. Baka 100,000, sobra-sobra pa dyan eh. Oo, totoo. 100,000, sobra-sobra pa dyan. Mag-ano ka dyan ng sabihin mo na 4 na lechon. Tapos 3 putahe, 2 putahe, 'di ba? Na iba, tapos dessert. 'Yun lang eh. Hindi naman kayo magpa-party diyan eh. Ganun lang. 'Di ba? Pagkain lang, simpleng pagkain lang ilagay mo diyan, pero grabe yung 20 million. Parang budget na ng yun Budget na ng alam mo yung mga malalaking company na malalaking company na nagbibigay ng award dun sa mga loyal. Kasi alam ko yan dahil natugtog kami sa mga malalaking company. Pag nagbibigay ng alam mo yung loyalty award, magkano binibigay? 1 million, 2 million, yan lalaki. So kung marami ng halimbawa 50 years ka na sa company, ay hindi. Halimbawa, ka na sa company, 20 years ka na sa company, tapos bibigyan ka 1 million, o diba? Palakpakan. Ganun yan eh. Parang budget nyo na yan sa Christmas party ng malaking kumpanya eh. Kasama na dyan yung kasama na dyan yung travel, yung basta lahat. Travel, yung hotel, yung kung sa resort man kayo, yung ganyan ang budget ng mga company pag pag nag-outing, nagki-Christmas party, ganyan. 20 million, baka nga hindi 20 million, baka nga sabihin natin 5 million lang. Pero ito po siya pagkain sa SONA, 20 million. Ngayon, magkano kaya?
kayo nga mga pare, i-comment nyo nga dyan kung sa tingin nyo magkano yung budget ng pagkain pagdating dyan sa SONA. Pwede siguro 25, 30 million, 50 million, putang inang yan. Buisit. So, maririnig mo yan, nakakabuisit. Putang inang to mga to. Ano, patay gutom ba kayo? Ano ba kayo karami dyan? Ay, na 20 million. Ano to? Kasama na take out? Ganun kalaki. Putsem, nakakapagtaka talaga yun. Anyway, abangan natin yan. At abangan natin na mga ano nito. Itong si Auntie Claire, kung si Auntie Claire, babalik pa ba? Babalik pa ba sa pagiging PCO Undersecretary? At itong si Madam Lisa, ano bang mangyayari sa mga susunod na araw? Kung talaga bang ito ay absuelto doon sa pagkakadawit niya sa, alam mo yun, sa may overdose case ni Tantoco. Kung wala nga ba siya talaga doon o nandun siya. So, di natin alam. Pero ang pinakamahalaga dito, dahil sa mga naririnig natin dyan na overdose, itong si Marcos. Marcos Jr., dapat magpa-hair follicle ka na. Kasi baka mamaya, ikaw naman ang ma-overdose. Hindi naman natin pinapanalangin na baka ma-overdose siguro sa trabaho. Ma-overdose sa stress. Ganon. Hindi naman natin tinapanalangin na ganon na. Wag naman tayo maging ganon. Masama naman masyado yun. Wag tayo gumaya sa mga demonyo na to. Demonyo na nga to. Magiging demonyo pa tayo. E di pag nag-ano tayo, sama-sama tayo sa impyerno. Ako si Marcos, demonyo. Si Risa Ontiveros naman. Siya yung Reyna. Anyway, nanahimik na yan si ate, no? Panakot lang niya pala yung mga yun, Nanahimik na yan kasi nga pag si Atty. Topacio ang pumalag sa kanya, putya, tapos siya ngayon. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin at hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat at dahil maulan ang panahon, kaya dahan-dahan lang sa kalsada, magdala lagi ng payong at huwag makikipag-away kasi minsan umuulan na nga, nagkakarera pa Ingat kayo, ingat. At mahirap na nga ang buhay, tapos magkakaproblema pa tayo, magkakasakit, maaksidente, wala na talaga. Wala naman tutulong sa ating gobyerno. Tayo lang, dahil nga ang gobyerno ngayon makasarili. Kaya siya lang ang mahalaga. Si Marcos lang ang mahalaga. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa